Kabanata 6556-6560. Ano ang mga kahihinatnan? Mahina hong nagsalita si Harvey York. Huwag sabihin na basagin ang isa sa kanyang mga daliri, syempre sinira ko ang 10 ng kanyang mga daliri. Sinubukan ng mga ordinaryong taga-isla na guluhin ang mga merkado ng kapital ng estado. Big H sa pamamagitan ng pagkontrol sa Big H Country Business Alliance. Ang kanyang puso ay parusahan, at ang kanyang mga krimen ay dapat parusahan. Iulat ang mga opisyal, nais naming iulat ang mga opisyal. Ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, lahat ng mga high-level executive ay galit na galit. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nakapangangilabot na bagay na ang kanyang maruming kaisipan ay nakagambala ng ibang tao. Reporter, masyadong mura para sa taong Big H Country na ito. Sa oras na ito, nagbuntong hininga si Mizuki, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe. Dahil ang taong ito mula sa Great H Country ay nang ahas na kumilos, pagkatapos ay ipinagtatanggol namin ngayon ang ating sarili ng legal. Tanggalin siya, hayaan siyang mabuhay sa halip na mamatay, pagkatapos ay itapon siya sa da. Malaking bansa H para sa isang paliwanag. Kami ay nasa labas, ngunit walang sinumang tumapak sa aming mga ulo. Huwag hayaan ang mga taong Big H Country na ito ay may mahabang alaala, paano tayo maghahalo sa hinaharap. Ang pakikinig sa mga salita ni Mizuki, lahat ng mga executive ay nanligaw matapos na mabigla ng ilang sandali. Yep, ganyan dapat. Nang walang pakialam si Harvey York, ngunit mukhang mausisa. Nakikipag-usap ka tulad nito, alam ba ng iyong Amerikanong ama? Ikaw, ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, ang mga tao sa mga isla ay halos nagsusuka ng dugo. Tulad ng sinasabi, pindutin ang mga tao nang hindi sinasampal ang mga ito sa mukha, at manampo nang hindi inilalantad ang mga ito. Sa oras na ito, pinindot ni Harvey York ang kanilang mga mukha sa lupa at hinaplos ito, na pinakalma ang mga tao. Si Mizuki ay nanginginig din sa galit, halos naglalabas ng isang bibig ng lumang dugo. Sa sandaling ito, 12-dosenang mga kalalakihan sa kendo ang nagnanakaw mula sa bansa ng isla ay nagmamadali patungo sa malayo. Lahat sila ay may 2 swords ng isla, isang mahaba at isang maikli, sa kanilang mga waists, at mukhang master sila ng isang sulyap. Lumilitaw ang mga taong ito, tumalon ang mga eyelid ni Ismael Abi. Sa sandaling ito, humakbang siya at sinabi ng malakas, Miss Mizuki, hindi namin alam ang Harvey York. Maaari mong gawin ang nais mo, bulag kami at bingi ngayon. Hindi namin makita o maririnig. Nakakakita ng Ismael Abi at ng kanyang entourage kaya duwag, lahat mula sa kapuluan ng Indonesia at Westerners ay tumawa. Nais ni Olivia Quilanlan na huminto sa harap ng Harvey York, ngunit naharang sa Harvey York. Umalis ka, patayin siya. Nang makita ang eksenang ito, si Mizuki ay ngumisi at kumaway sa Harvey York. Maraming mga swordsman ng bansa sa isla ay hindi nagsasalita ng walang katuturan, ngunit isa-isa ang mga espada ng isla ay nakuha mula sa kanilang mga kaluban, at sila ay lumibot. Nang makalapit sila sa Harvey York, bumagsak sila. Malinaw, ang mga taong ito ay mga masters na pumatay ng hindi mabilang na mga tao na may kutsilyo, at kapag binaril sila, tinawag silang mabilis at tumpak. Ang isang pangkat ng mga executive ng Liuling Group ay tumingin sa eksenang ito na may isang pinapaginhawa na ekspresyon. Sa kanilang pag-unawa, ang pakikitungo sa mga tao ng Great Country H na hindi alam kung ano ang mabuti o masama at hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Tulad ng nararapat. Gayunpaman, bago nila matapos ang kasiyahan, nakita nila si Harvey York na gumawa ng mga random na hakbang, na tumapak sa lupa gamit ang mga talampakan ng kanyang mga paa. Crack! Ang asul na ladrillo ay sumaira at lumipad bilang ilang mga labi. Ang mga swordsman ng bansa ng isla na nagmamadali pasulong ay lahat ay nagulat na parang tinamaan sila ng isang crack, at lumipad ang buong tao. Sa sandaling nakarating sila, lahat sila ay naglalabas ng malalaking bibig ng dugo na may, wow, tunog. Fronta! Umiling-iling si Harvey York. Ikaw Shinto mga tao ay mahina, alam ba ng iyong Panginoon? Si Mizuki ay nakatitig ng blanko sa eksenang ito, at sa susunod na sandali ay sinabi ng masakit, go! Magkasama tayo. Ang natitirang 12-dosenang mga swordsman ng Shinto style ay tumingin sa bawat isa, at lahat ay humakbang pasulong na may isang dagandong.
Sa mga salitang tulad ng baga at zinay, sa kanilang mga bibig, malinaw na ipinakita nila ang kalupitan ng mga taga-isla. Gayunpaman, hindi sinabi ni Harvey York, humakbang lang siya at pinasok ng direkta ang karamihan, kasama ang kanyang forehand at backhand fanan ng ilang mga slaps. Sinamahan ng tunog ng papa, nakita ko ang mga numero ng mga malakas na kalalakihan ng bansa ng isla na agad na lumipad. Sa mas mababa sa 10 segundo, ang lahat ng mga pinuno ng kapuluan ay nahulog sa lupa. Isa-isa nilang tinakpan ang kanilang mga mukha, nahihilo, na may mga gintong bituin sa harap nila. Nang makita ni Ismail Abi at iba pa ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay patuloy na nag-tweet, malinaw naman na hindi nila alam na naabot ng Harvey York ang antas na ito. Si Harvey York ay casual na itinapon ng tissue para sa pagpahid ng kanyang mga daliri sa lupa, pagkatapos ay lumingon kay Ito Mizuki, at gaanong sinabi, tila ang mga taong inaasahan mo ay talagang hindi maganda. Paano ko bibigyan ka ng mas maraming oras upang magpatuloy sa pag-alog ng mga tao? Nararamdaman ang kawalang interes at kapangyarihan sa mga salita ni Harvey York, si Ito Mizuki ay hindi sinasadya na kumuha ng ilang mga hakbang at ibinalik ang kanyang mga hita, dahil sa takot sa gagawin ni Harvey York sa kanyang sarili. Matapos mapagtanto na ito ay masyadong nakakahiya, itinaas ni Ito Mizuki ang kanyang kaliwang kamay, sinubukan ang kanyang makakaya upang manatiling malakas, at sumigaw sa malakas na tinig. Harvey York, bastard, sinasabi ko sa iyo, gumawa ka ng isang malaking sakuna. Hindi mo lang nasaktan ang aming liuling group, at nakakasakit din sa isla ng Shinto-ryu. Babayaran mo ang presyo para sa iyong walang ingat na pag-uugali ng walang oras. Dahan-daang lumakad si Harvey York, iniunat ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang pisngi. Ito Mizuki, at gaanong sinabi, binigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi mo alam kung paano pahalagahan, at sumisigaw ka pa rin dito. Sinabi mo, napahid ko lang ba ang mga paa ng iyong aso? Nalaman mo lang na sinipa mo ang plate na bakal na may isang paa. Ito Mizuki subconsciously itinago ang kanyang mga kamay sa likod niya at sumigaw. Ikaw, huwag linlangan ang mga tao ng labis. Ang tinig ni Harvey York ay walang malasakit, itatanong ko sa iyo. Kung nais mong ganap na alisin ang mga claws ng iyong aso, aaminin mo ito. Bobo, ang mukha ni Mizuki ito ay naging labis na nag-ulong dahil sa takot at galit, at ang pundasyon ay patuloy na nahuhulog sa kanyang magandang mukha. Alam mo ba kung sino ako? Ako ito Mizuki. Ako ang kinatawa ng Far Eastern Affairs Department ng bansa sa isla. Drop Liuling. Isa ako sa 5 pamilya sa bansa ng isla, ang panganay na ginang. Huyuman. Ako ang pinuno ng 6 na pangunahing paaralan ng bansa ng isla, isang mapagkakatiwalaang tao. Shinto Liu Chanzhou at kinatawan ng isla ng Martial Arts Alyansa Miyamoto Ishin. Kahit sa Estados Unidos, marami akong koneksyon. Paano mo ako hinawakan? Ngumiti si Harvey York at sinabi, bakit hindi ka maglakas loob? Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan ang malambot at walang kabuluhan na kamay ni Ito Mizuki, at pinahit ito ng isang click. Ano ang? Paulit-ulit na sumigaw si Ito Mizuki, na hinawakan ang kanyang naputol na daliri, ang kanyang mukha ay naging hindi mapatla. Kinuha ni Harvey York ang isang tissue at pinunasan ang noo ni Ito Mizuki. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi, alam ko na ang isang tulad mo ay tiyak na hindi makakakita ng isang kuneho o isang agila. Kaya, hindi kita pipilitin na isuko ang equity ngayon. Ngunit, bibigyan kita ng isang gabi upang isipin ito. Maaari kang pumunta sa iyong confidant ng Lanyan na si Miyamoto Yiksen upang suportahan ka at sabihin sa kanya na ang taong nakakasakit sa iyo ay pinangalanan. Harvey York. Naniniwala ako na sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin. Pagkatapos magsalita, malapit nang lumingon si Harvey York at umalis. Ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, si Ito Mizuki, na natanto ang isang bagay, biglang sinabi ng bigla, alam mo bang kinatawan si Miyamoto? Tumahimik si Harvey York, ngumiti ng kaunti, at sinabi, hindi lamang ko siya kilala, ngunit sinaktan din niya siya sa mukha. Ano, makakakuha ka ba ng payo ngayon? Hindi ka sinasadya. Ito Mizuki grat ang kanyang mga ngipin, halos pagdurog ng isa sa kanyang sariling mga pilak ng ngipin. Ikaw, wala akong pakialam kung sino ka. Gayunpaman, sa mga mata ng aming kinatawan na si Miyamoto, hindi ka isang umut-o, at tiyak na sasampalin ka niya.
Sa oras na iyon, mauunawaan mo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aming mga taga-isla. Sinabi ko sa iyo, pagdating mo sa oras na iyon, lumuhad ka sa lupa tulad ng isang aso, at walang magpapatawad sa iyo. Nasnap, ang pakikinig sa hiyawan ni Mizuki, huminga si Harvey York, lumingon at sinipa siya ng diretso sa mukha, na nagdulot sa kanya. Nang umupo siya muli, pinakawalan niya ang isang, wow, dugo. Inaasahan kong matutunan mong maging mas matalinong. Dahil kung hindi ka, baka hindi ka buhay bukas. Ang araw pagkatapos na matamba ni Harvey York ang mga ngipin ni Mizuki. Sina Harvey York at Olivia Quinlanlan ay tumanggap ng abiso na ang Big H Country Business Alliance ay magsasagawa ng isa pang pagpupulong sa umaga. Sa sandaling ang dalawang tao ay lumitaw ng magkasama sa multifunctional conference room ng Big H Country Business Alliance. Hindi lamang si Ismael Abi dito, ngunit si Troy Quinlanlan at iba pang mga vice-presidente ay naruroon din. Si Olivia Quinlanlan ay sumulyap sa Harvey York nang hindi sinasadya, dahil mayroong isang walang katumbas na solemn na nakapaligiran sa madla sa sandaling ito, at sa ganitong kapaligiran, mayroong isang uri ng puot na hindi lumabas. Ngunit hindi masyadong nagmamalasakit si Harvey York, kumuha siya ng upuan at umupo sa kanyang sarili. Narito ka ba upang hilingin sa guro ang kasalanan? Batiin mo pa rin ako ng bagong Pangulo. Lalo na si Pangulong Quinlanlan, kapag lumitaw ka rito, maiintindihan ko na mayroon kang mga opinyon tungkol sa akin. Ang pakikinig sa mga mahinahong salita ni Harvey York, bahagyang kumaway ang mga eyelid ni Troy Quinlanlan. Ngunit bago siya makapagsalita, si Ismael Abi ay sumulong at itinuro sa Harvey York, Pangulong Quinlanlan, pati na rin ang mga vice-presidente at direktor. Ang aming bagong Pangulo na may mataas na ranggo, natatakot ako na wala akong pakiramdam na kabilang sa aming Big H Country Business Alliance. Sa una, patuloy niyang sinasabi na aalis siya mula sa panloob na bansa ng isla. Big H Country Business Alliance, at magtaya siya laban sa akin. Bilang isang negosyanteng makabayan, dahil sa pambansang damdamin, gumawa ako ng appointment sa taong namamahala sa kagawaran ng ugnayan. Far East Liuling Group, iniisip ko na ang isang apelyido na York ay maaaring gawin ito. Kaya paano kung magdusa ako ng kaunting pagkawala? Ngunit sino ang nakakaalam? Ang taong ito ay lalaban pa rin, at nais na gumamit ng puwersa upang banta si Miss Mizuki na sumuko. Paano posible upang makamit ang layunin sa isang paraan? Bilang karagdagan, pasalita din niya ang banta ni Miss Mizuki. Dahil sa relasyon, ang ugnayan sa pagitan ng Great Country Business Alliance. Kami at ang bansa ng isla ay hindi lamang lumala ng lubusan. At ayon sa balita na nakuha ko, ang bansa ng isla ay pipilitin ang aming Big H Country Business Alliance sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel. Lahat, sa rate na ito, hindi ko alam kung ang bansa ng isla ay umatras, ngunit ang Big H Country Business Alliance ay marahil ay masisira mula ngayon. Kaya, ayon sa mga batas, sa palagay ko si Pangulong York, na hindi pa opisyal na tumanggap ng katungkulan, ay dapat alisin. Ito ay para sa kapakanan ng aming Big H Country Business Alliance. Sa sandaling ito, si Ismael Abi ay mukhang tuwid at nakamamanghang. Tama iyon, sobra si Harvey York. Sa isang okasyon tulad kahapon, talagang tinamaan niya ang isang tao, at sinira pa ang kamay ni Miss Mizuki. Hindi lamang ito nakakasakit sa bansa ng isla na Liuling Group, ngunit nakakasakit din sa pamilyang ito. Harvey York, tinanong din namin ang tungkol dito. Mukhang ikaw ang kinatawa ng Marshall Alliance ng Great H Country, di ba? Nasanay ka na sa paggamit ng puwersa, di ba? Ngunit ang mga bagay sa mundo ng negosyo ay hindi malulutas tulad nito. Ang iyong marahas na pagkilos, bukod sa pagdadala ng walang katapusang sakuna at puot sa aming Great Country H Business Alliance, ay walang ibang pakinabang. Lahat, kami at si Vice Presidente Abi ay nagkakaisa na nagpasya na magsimula ng mga espesyal na pamamaraan upang mapupuksa ang Harvey York. Habang bumagsak ang mga salita, maraming mga direktor na binili ng magdamag lahat ay tumanggo sa kasunduan. Patuloy na sinasabi ng lahat na ang ginawa ni Harvey York kahapon ay ganap na nilabag ang mga patakaran ng mundo ng negosyo. Dahil sa mga aksyon ni Harvey York, ang Business Alliance of Great Country H ay maaaring mahulog sa isang napapahamak na sitwasyon. Ang iba pang mga vice-presidente ay sumimangot din sa Harvey York sa oras na ito.
Ang mga maaaring maging vice-presidente lahat ay umaasa sa Great H Country Business Alliance upang umani ng mga benepisyo. Sa oras na ito, dahil sa relasyon ni Harvey York, ang Big Country H Business Alliance ay malamang na may target ng bansa ng isla sa lahat ng direksyon, na katumbas ng paglabag sa interes ng mga taong ito. Kaya't ang mga taong ito ay tumingin sa Harvey York na may mali siya. Yaw, totoo ba ang sinabi ni Vice Presidente Abby? Hindi talaga sinusunod ni Harvey York ang mga patakaran, at buong lakas na hiniling sa bansa ng isla na bawiin ng direkta ang mga pagbabahagi. Si Troy Quinlanlan ay nakipag-usap, medyo nahihiya dahil hindi niya alam ang sasabihin. Hindi siya nang ahas na ay target ng direkta si Harvey York. Pagkatapos ng lahat, si Harvey York ay nang ahas na tumayo at pindutin siya sa mukha bawat minuto. Malinaw na sinabi ni Olivia Quinlanlan, maraming sinabi ni Vice Presidente Abby, ngunit napalampas niya ang isang mahalagang punto. Ito ay isang pandiwang insulto mula sa mga taga-isla. Siyempre ang Pangulo, ang York ay hindi magalang sa kanila. Sa bagay na ito, si Pangulong York ay hindi lamang gumawa ng mali, ngunit na-isave din ang reputasyon sa amin ng mga taong mahusay na bansa. Si Harvey York ay humigop mula sa teacup sa mesa, at inaasahan na may kalahating ngiti. Gusto niya talagang malaman kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Si Miss Ito Mizuki ay orihinal na opisyal na may mataas na ranggo. Para sa isang karakter na katulad niya, normal para sa isang binibini na magalit. Kung nais mo siyang ibenta ang kanyang mga pagbabahagi, palaging magalang sa kanya, di ba? Si Ismael Abby ay may isang mapanirang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung si Miss Ito Mizuki ay handang ibigay ang lahat ng mga pagbabahagi ng State Business Alliance. Ang aming malaking age, pagkatapos ay hayaan akong matutong mag-crawl tulad ng isang aso sa lupa. Kahit na kailangan kong linisin ang mga banyo sa kanyang bahay sa loob ng 3 taon, matutuwa ako doon. Sa negosyo, kailangan mong matutong magdusa. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng maliliit na pagkalugi maaari kang gumawa ng malaking kita. Hindi mo ito magagawa ng maayos, hindi mo alam kung kailan maging banayad at kung kailan magpapakita ng kahinaan, at nais mo pa ring pamunuan ng State Business Alliance. Ang aming malaking H, sa palagay ko ang ating Pangulo York ay bata pa at masigla, kaya hindi ito magiging problema upang maging kinatawan ng Great H Country Martial Alliance. Ngunit natatakot ako na hindi angkop na maging Pangulo ng ang aming Big H Country Business Alliance. Negosyante, ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay sa lahat, at ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay. Kung hindi mo alam ito, paano ka magiging isang negosyante? Upang labanan at pumatay, kailangan mong pumunta sa Martial Alliance. Ang sarili ng Big Country H, hindi ang aming Lele Agyo. Okay ka lang ba? Naririnig ito, lahat ng naruroon ay tumango sa kanilang mga ulo ng paisa-isa. Tama iyon, ang paggawa ng negosyo ay naiiba sa pakikipaglaban at pagpatay. Naiintindihan ko 6 characters. Si Troy Quinlanlan ay sumandal sa upuan at nag-squint sa Olivia Quinlanlan. Yaw, hindi talaga maintindihan ni Pangulong York ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng aming Big H Country Business Alliance. Hindi maiiwasan na maging mapusok kapag gumagawa ng mga bagay. Ito ay wala, ngunit maraming taon ka na sa Big H Country Business Alliance. Bihirang hindi mo alam kung paano gumawa ng negosyo. Paano tinalakay ang mga bagay. Kami ay mga negosyante na naghahanap ng kita, at lahat ay kita muna. Kung hindi mo ito malalaman, paano ka makakapuno? Mahusay H Country Business Alliance sa paglalakbay nito sa kaluwalhatian. Ngayon, bago ang opisyal na pag-akyat, ang Business Alliance of Great Country H ay na-target ng bansa ng isla sa lahat ng direksyon. Ako ay nasa posisyon sa loob ng ilang araw, paano ko maipapaliwanag sa lahat ng mga miyembro ng State Business Alliance? Malaking H. Paano ipaliwanag sa lahat ng mga tao ng Big Country H? Sa sandaling ito, si Troy Quinlanlan ay tumingin ng tama, at sumulyap sa Harvey York ng sabay, na may pagtingin sa kanyang mga mata na nais kong tulungan ka, ngunit ikaw ay masyadong mahina, at wala akong magawa. Harvey York, medyo nabigo ako sa iyo. Nabigo? Ano ang labis na pagkabigo? Bago makapagsalita si Olivia Quinlanlan, inilagay na ni Harvey York ang teacup. Para sa iyo, Pangulong Quinlanlan, ang mga interes ang pangunahing prioridad. Hanggat maaari kang kumita ng pera, hayaan mong matutong mag-crawl,
hindi mahalaga kung ikaw ay isang aso at lumuhad sa buong buhay mo. Ikaw, di ba? Ito ba ang tinatawag mong pag-uusap sa negosyo? Ito ang iyong pagkatao at tiwala sa sarili bilang isang negosyanteng makabayan. Inilagay ni Ismael Abi ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nanligaw. Oo, mula noong sinaunang panahon, nagkaroon ng mga iskolar, magsasaka, negosyante at negosyante. Mga negosyante, wala silang mabuting reputasyon sa lahat ng mga dinastiya. Maliba para sa mga negosyante na humingi ng kita. Eksakto, hanggat maaari kang kumita ng pera, hayaan ang pagluhod, paano kung humiga ka? Sapat na ang bansa ng isla ay maaaring magbigay sa amin ng mga benepisyo. Hindi ba normal na kumita ng pera sa mga araw na ito? Sinulyapan ni Harvey York si Ismael Abi at gaanong sinabi. Paano ko maaalala na hindi nagtagal, may mga taong patuloy na nagsasabing aalis sila mula sa bansa ng isla. Bakit higit na iikot ang iyong mukha kaysa sa pag-on ng isang libro ngayon? Ito ba ang mukha na hindi mo gusto? Eksakto, tinapik ni Ismael Abi ang mesa. Gusto kong lumuhad at dilaan ang bansa ng isla. Ano ito? May laban ako. Para sa malaking larawan, para sa malaking pera, lumuhad kapag oras na upang lumuhad. Ano ang bagay? Hanggat kumita ako ng pera, tama ako. Nagpout si Harvey York at gaanong sinabi, mukhang mahusay ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang aming mga kabataan ay naiiba sa iyo. Nasanay ka na sa pagluhod. Ngunit hindi ako sanay na lumuhad. Ang aking mga buto ay napakahirap, hindi ako makaluhad. Ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, si Olaf E. Aquilanlan ay itinuwid ang kanyang likuran. Okay, Pangulong York, huwag magbabble dito. Magaling ka talaga. Hindi mo lamang tinanggal ang kamay ni Miss Ito Mizuki, ngunit nasugatan mo rin ang 12-dosenang mga taga-isla. Comfortable ka talaga at mahirap talaga ang iyong mga buto. Ngunit ang mga kahihinatnan ng pangyayaring ito, seryoso din ito. Tinatawanan ni Ismael Abi si Harvey York. Ngayon, hindi mo lamang kailangang balikat ang mga responsibilidad ng hari at diplomatiko. Kailangan mong gumawa ng para sa aming mga pagkalugi. Eksakto, naririnig ito, pinaliit ni Troy Quilanlan ang kanyang mga mata ng bahagya. Kahit na personal kung sinusuportahan ka bilang susunod na pangulo. Gayunpaman, ngayon na hindi mo pa opisyal na kinuha ang posisyon, nagdulot kami ng malaking pagkalugi sa buong business alliance. Ang aming mahusay na bansa H. Ang galit ay mahirap kalmado, natatakot ako na maaari ko lamang hilingin sa iyo, Pangulong York, na sisihin at magbitiw.